So, welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church, kung saan po ang pinapangaral natin ay si Kristo at ang kanyang mabuting ginawa doon sa krus. Wala nang iba, walang dagdag, walang bawas. Ito po ay para sa ikaliligtas ng hindi pa ligtas at ikalalakas naman kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo. Amen? So, tuloy-tuloy na po tayo. Again, welcome po sa mga online po na makakapanood po ng video na ito. Pwede nyo pong i-like, i-share ang ating Facebook, ang ating YouTube na kasi parang wala na tayong live ngayon. I-upload na lang kaagad-agad sa YouTube para mapanood sa iba't ibang platform. Okay? So, magandang umaga po muli. Ang ating pong title ngayon ay Life. Basahin niya po, Life Under the Sun. Kasi meron dalawang uri ng napapailalim tayo. Pwede kang nabubuhay sa ilalim lang ng araw, o nabubuhay ka sa ilalim ng anak ng Diyos. Okay? So dati tayo nabubuhay lamang. No? Wala pa tayong pagkakilala kay Kristo. Obviously, tayo ay nabubuhay lamang doon sa ilalim ng araw. Kaya nga tingnan yung kulay natin, kulay itim, talpog, sunog. So sabi sa Ecclesiastes, ang nagsabi nito isa sa pinakamarunong na tao na nabuhay sa balat ng lupa. Sabi niya sa Ecclesiastes 1:14, I have seen everything that is done under the sun. Sa ilalim ng araw. Ano daw yon? And behold, all is vanity. Anong vanity? Walang kabuluhan. At para lang daw pong striving after wind. Para kang humahabol sa hangin. Walang purpose, walang kabuluhan. Sabi doon, I have seen everything that is done under the sun. Lahat ng ginagawa ko dati, walang kabuluhan. Parang walang kwenta. Para lamang akong humahabol ika sa hangin. Sabi sa Mangangaral 4, verse 4, nakita ko ring ang tao'y nagpapakapakod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad din ng paghabol sa hangin. Di ba't ganyan ang buhay, karaniwan ng mga tao? Pinipilit mong maging makahigit ka sa iba. Maangatan mo yung kapwa. Kasi po, yung ating paghahangad na yan, nung wala pa tayong Kristo sa puso, parang yan ay, sabi nga doon, yan ay, man's desire is insatiable. Hindi kayang kumpletuhin, hindi kayang masatisfy yung men's desire. Yung ninanasa ng puso mo, hindi mapuno-puno. Lagi kang uhaw, lagi kang gutom sa attention, gutom ka sa lahat ng mga bagay. Kasi nga, para kang naglalagay ng tubig sa isang lalagyan na butas. And we all are broken. Nung wala si Kristo sa atin, may hinahanap tayo na kahit anong ilagay mo, hindi ka makaipon, hindi ka mapuno. Kasi nga, broken ka, butas-butas ka, wasak-wasak ka, giniba ka ng kaaway dahil kay taning, dahil sa kasalanan. So ano ang pupuno sa iyo? Kaya yung design ng mga tao na yumaman ng yumaman, design ng tao na magpakita ng galing, magpabibo ng magpabibo, artista ka na, nagsimula ka sa wala. Ano sabi doon? Nakita kong ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. See, yan po yung buhay under the sun o sa ilalim ng araw. Hindi naman po tayo lingid doon sa kamalayan ngayon sa ating gobyerno kung papaanong dati ay ang pinag-uusapan lang na ipangungupit sa bulsa ng ama. Pero ngayon, hindi po kupit Hindi lamang 1,000, hindi lamang bilyon. Isipin niyo bilyon. Nakakasakit ng tenga. Subalit yung nangungupit, yung mga nagnanakaw lang doon sa palengke, nakukulong. So, man's desire is insatiable. Hindi mo kayang punuan, hindi mo kayang lagyan ng mga bagay na material para maging masaya ang tao. Walang makapupuno sa iyo. Para kang isang lalagyan butas na laging kulang, at kulang. Si Solomon po ang nagsabi niyan. Si Solomon na mayroong 3W. Meron siyang wealth, meron siyang pagdating sa karunungan, may wisdom siya. Pagdating sa dami ng asawa, meron siyang
Wives. Ilan ang kanyang wives? May 3W2 eh. May wealth. Ang yaman niya talagang, sabi sa mga ngaral 2, 8, and 9, nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto. Daig pa ang mga naroon sa Muslim. Kasi ang mga Muslim po, hindi masyadong nag-deposit ng pera yan eh. Ang ginagawa nilang investment, nag-iipon sila ng ginto. Kaya nung pumutok yung Marawi Siege, maraming mga sundalo at mga pulis ang nagkameron ng datong. Kasi kinuha nila yung mga nakadeposito doon sa kanilang mga makakapal na pader ng bahay. Kaya hindi ho mag-iba yun eh. Naggagawa sila doon ng mga lalagyan ng pilak at ginto. Mula sa lupaing nasasakupan ko, marami akong mga awit na babae at lalaki. Pero pag nalulungkot si Solomon, sasabihin lang awitan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng awiting makadamdamin dyan. Yung kay Eddie Peregrina. Marami akong, marami daw siyang, asawa. At itong the best. At pawang magaganda. Pwede ba sabihin natin naman sa katabi nating asawa natin, ang ganda-ganda mo? Abay, si Solomon nagsabi na proud siya na nagsabi na maganda ang kanyang asawa. So sa atin, dapat sinasabi nila natin, boy, okay, may nag-iisa namang asawa, pero napakaganda. Sapagkat wala ka nang paparisan ito. Pag hindi pa natin sinabi ito sa nag-iisang asawa natin, wawa naman ang asawa natin. Amen? So sabihan na natin, sabi doon ni Solomon, ay wala na akong hahanapin pa. Sabi doon, wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Talagang sabi niya, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin, sapagkat taglay ko pa rin ang aking karunungan. Meron siyang 3W, meron na siyang kayamanan, meron na siyang karunungan, pero marami din siyang problema. Marami siyang asawa eh. Isipin mo na lamang yun sa 1,000. 365 days tayo meron sa 1,000. Di kayo, kulang pa. Sa dalawa na lamang, 700 yun. Sa magaling sa math, 730. Sa isang taon, sa isang araw. Ang tanong, naalala kaya niya yung anniversary niya? Marunong siya. Matalino eh. Samantalang kami mga hobby. Minsan nakakalimutan namin ang aming anniversary. Kasi ang mga babae naglalagay ng monthsary pa, mayroon pang anniversary, mayroon pang birthday. Sa mga details ng petsa, ang mga lalaki po ay medyo mahinang magtanda. So nakakalimutan. Iisa 'yon. Pero imagine si Solomon. Pero pinapakita dito, sabi ni Solomon sa mga ngaral 2:18, wala ring halaga sa akin eh. Tingnan niyo, sabi noon, sa 2:18 ng mga ngaral, ang sabi diyan, wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sa ilalim ng araw na ito, sapagkat ito'y, maiiwan lamang sa susunod sa akin. Nakita ninyo yung pagpupursige ng tao, kung wala kang Diyos, kung ikaw ay nabubuhay lamang sa ilalim ng araw at wala kang Diyos, vanity, meaningless, futility, walang kwenta, para ka lang humahabol sa hangin. Wala. Parang vapor lang. Parang ang buhay mo isang singaw lang. Ano ba yung singaw, yung vapor? Isang kisap mata lang yun. Isang init lang ng araw, wala ka na. Minsan narito ka, sisilang, tapos wala na. Ganun. Walang purpose, ang buhay ng isang taong nabubuhay lamang sa ilalim ng araw at walang pagkakilala kay Kristo ay vanity, meaningless, futility. Lahat ng ginagawa ay walang kabuluhan. Nung tayo'y nabubuhay pa, under the sun, sa ilalim ng araw, wala ring kabuluhan ng ating buhay. Kung ano-ano ating pinaggagawa noon, pero wala ring purpose, wala ding kasiguraduhan, wala kang tinutudla, wala kang kasiguraduhan kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay. Tama ho ba yan? Hindi mo alam, baka sakali na ako'y mapunta. Walang kasiguraduhan. Kaya nga sinasabi natin, kapag may namamatay, you may rest in peace. Sa Tagalog ay sumalangit nawa
nawa pa, dahil hindi mo alam kung nakaakyat ang iyong kaluluwa doon sa langit. Kaya pag may namatay, huwag sabihin natin kapag Kristiyano, sumalangit nawa ang kaluluwa. Ang sabihin natin, sumalangit na ang kaluluwa ni Pastor kung sino man. Hindi ko sinasabi. Kung sino man ang mamatay sa atin na mauna, hindi sumalangit nawa, ha? Sumalangit na po. Amen? Kasi may kasiguraduhan tayo. Pwede huwag palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ito kasiguraduhan ng ating mga pinaggagawa sa mundong ito, kundi kasiguraduhan ng tinapos na gawa ni Kristo. Na siya ay naghahanda sa atin ng mabuting lugar para sa atin. Ano yung pananaw ng mga taong nasa ilalim ng araw? Sabi sa Lucas 12:19-21. Ewan ko kung kayo kasama sa mga taong ganito rin ang pananaw dati. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, mayamang-mayaman na, marami ka nang naipon. Taas ang kamay ng maraming naipon. Amen. Sa Casillas. Marami ka lang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Anong gagawin mo? Sit, relax, eat, enjoy, and be merry, for tomorrow you will die. Yan ang pananaw ng mga Christian, ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Magpahinga ka na lamang. Mag-retired ka na, kumain ka na lang, uminom, at magpasarap sa buhay. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan. Para kanino? Para sa kanyang sarili lamang, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Praise God, hindi na tayo nag-iipon ng kayamanan para sa ating sarili. Dahil nakakilala na tayo kay Kristo, yung ating yaman ginagamit na natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Alam mo na kung saan mo gugugulin ang iyong mga kayamanan dito sa lupa na magbubunga o magkaka-interest ng mga bagay na panlangit. Hindi kagaya ng ibang mga tao, inubos ang pondo ng Pilipinas. Makikita mo na planchado ang damit pero gusot ang isip. Talagang napakahirap tuwirin. Maliban na lamang kung sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng anak ng Diyos. Walang babago, walang pwedeng pumuno, walang pwedeng mag-satisfy unless si Jesus lamang. Amen. Sapagkat siya ang pumupuno ng bawat pagkukulang at kakulangan ng isang tao. Si Solomon, matalinong tao, nagpayo. Nakita natin, narinig natin na ang lahat pala ng bagay, kung wala kang pagkakilala sa Diyos, sa chapter 12, sinabi niya, ang buong katungkulan lang naman ng tao, alam mo, makilala mo ang Diyos, matakot ka sa Diyos at tuparin mo ang kanyang mga utos. Sinabi rin naman ni Solomon, pero yung kanyang payo na talagang ang lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan, kayo ba'y naniniwala doon na walang kabuluhan talaga? Hindi mo talaga yan, wala kang madadala, walang magbe-benefit doon sa mga bagay unless na ikaw ay nakakilala na kay Kristo. Lahat yan, walang kabuluhan. Kung mapapahamak ba naman ang kaluluwa mo? Sabi doon, makamtan mo man ang lahat ng yaman ng mundo. Hindi lamang yaman ng Pilipinas. Yaman ng mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ay higit na ikaw ay kaawa-awa. Di ba? So makikita mo dito na kung si Solomon ay nagpayo ng realidad na ang mga bagay under the sun o sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan, how much more naman ang payo ni Kristo? How much more na siya'y naparito na may nagtuturo, may tinuturo siyang kakaiba para maging worthy ka, para magkameron ng kabuluhan naman ang buhay mo. Sapagkat naawa ang Diyos naawa ang Diyos sa mga tao, kung ano-anong mga pinaggagawa, kung ano-anong mga relihiyong sinalihan, kung ano-anong mga ritual ang inaabot para ako'y maabot. Sabi ni Kristo, ako na hindi nabubuhay sa ilalim ng araw. Hindi siya nabuhay. Siya ay above the sun. Higit siyang makapagtuturo ng mga bagay na mas mahalaga na nasa sa langit. Kasi galing siya dun Dito sa lupa, walang makapagtuturo kasi lahat tayo born under the sun. Pero praise God, mayroong buhat doon sa ibabaw ng araw para ituro
ang mga panuntunan ng buhay na dapat natin sundin. Kaya si Solomon, matalino, pero tingnan mo yung nagbigay ng talino kay Solomon. Higit yung nagbigay ng talino kay Solomon, sapagkat si Jesus ang nagbigay ng talino kay Solomon. At siya nagpapayo ngayon, nagtuturo, bumaba siya at may tinuturo siya na parito si Jesus para magturo ng higit na may kabuluhan sa pinaggagawa sa buhay natin ngayon, ng higit na mas mahalaga sa iyong mga hinahakbang at iniisip ngayon. Kaya dito, mag-a-align ulit tayo ng mga bagay na pinahalagahan natin. Ano ba ang pinahalagahan mo? Mga bagay under the sun na walang kabuluhan o bagay under the Son of God. Kaya yun po ang ating topic ngayon. Merong something better si Jesus na ibinibigay, turo, na magbe-benefit tayo ng higit sa lahat sa mga benepisyong matatanggap natin. Si Jesus na nagmula doon sa langit. Kaya pakinggan natin ang sinasabi noong anak ng Diyos, na parito siya para mabuhay tayo sa ilalim niya. We are living under the Son of God. Mabubuhay tayo, kung tayo na kay Kristo, mabubuhay tayo under a new Lord, kay Kristo tayo. Under a new kingdom, may bagong kaharian, kahit nasa mundo ka, may bagong kingdom ka, may mentalidad ka na nabubuhay habang naririto ka pa. Pero meron ka ng mentalidad na tinitingnan, may new kingdom sa ilalim ng anak ng Diyos. Meron kang awareness, meron kang laging presence of mind na ano bang nangyayari sa mundo. Ako ba ay hindi na nakadarama ng mga bagay sa sanlibutan ito? Meron kang pakiramdam. Pero ang iyong focus ay doon sa bagay na above the sun. So, hindi tayo madodomina ng mga negative na naririnig natin dito sa ilalim ng araw. Almost negative. Manood kayo ng balita, wag na. Pag sinabi nung isang newscaster na magandang gabi, ang sunod, pangit na balita na sunod. Kaya wag na kayong manood. At least may awareness kayo kung anong nangyayari sa ating bansa para maipag-pray natin. Pero nevertheless, walang kwenta ang sasabihin ng balitang yun. Walang kwenta. Makadadagdag lang ng mga negative. Sabi doon, we don't have to be dominated by all the negative that goes on under the sun. But instead, we can be dominated by the love and the good life we have under the Son of God. Ma-amaze ka na kahit kinasa gitna na sa libutang ito, patuloy na may ginagawa ang Diyos. Mapatuloy na siyang may ginagawang pagmamahal at mabubuting bagay sa atin. Doon ka ma-amaze. Doon ka may inspire. Doon mabubuhay ang iyong pag-asa sa mga bagay na ginagawa ng ating Diyos. Pero sa mundong ito, sa mga balita, hindi ka matuturete ang iyong tainga. Kaya tingnan natin yung buhay under the sun. O sa under the Son of God. Sabi doon, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, nagkameron ka na ng anong perspektibo mo na sa buhay? Meron ka ng heavenly perspective. Hindi ka lang nakatutok dito sa ilalim ng araw na pagpupursige sa iyong sarili, pagpapayaman ng iyong sarili, pagpapaganda ng balat mo. Hindi ho masama ang mga bagay na yan, pagpapatangos ng ilo. Wala hong masama sa mga bagay na yan. Pero meron pang mas bagay na yan. Mas maganda kaya ang heavenly bodies ko. Mas maganda kaya ang heavenly bodies na ibibigay sa atin ni Lord. Hindi kagaya ng mga ganito. Walang infirmities, walang buni, walang hadhad. Sa mga mayayaman, skin allergies, sa mga mahihirap, buni Di ba? Ganyan naman meron laging discrimination. Pag malakas takaw. Pero pag mayaman, ang ganda ng appetite. Magana, ma-appetite. Parang patay gutom yun. Meron ka ng heavenly perspective. Meron ka ng tinitingnan at nililingon sa banda-banda riyan. Alayo, kaya alis naman din. Walang uugatan sa bansang Pilipinas. Hindi naman ako magtatagal dito. Meron akong tinatanaw na higit na mas magandang bayan. Na kung saan ako'y lalakad sa lantay na ginto. Kung anumang karat yan, wala na akong pakialam. Sa kanila may karat. Dito may karat. Pero higit pa yung karat doon. Kasi kinakarat lang yan ng tao. Pero doon, mas lantay na ginto pa yan. Talagang mas puro. Amen? Hindi mo kayang i-compare, hindi mo kayang suriin ang mga bagay na nasa sa langit. Kaya naman, sabi doon sa Colossus 3:12,
2, 3. Ang mga bagay na panlangit ang ano daw dapat natin gawin? Isa-isip. Ngayon kapatid, ano ang mga bagay na nasa isip mo ngayon? Problema. Kabiguan, tuition, lahat ng mga bagay na yun. Obviously, tama po yan. Wala akong problema dyan. Pero sabi doon, mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit? Sapagkat namatay na kayo. Namatay na tayo sa kasalanan. Nabuhay na ang ating espiritu at ang inyong tunay. Sabihin mo, tunay na buhay. Ano daw ang tunay na buhay mo? Ay ano daw? Ay natanggap mo, ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. May buhay ka ngayon, kapatid. Physical life lang yan. Physical life lang yan. Pero yung sabi dito, yung tunay mong buhay, yun na. Yung realidad. Yung buhay na hindi mapupugnaw. Yung buhay na hindi mapuputol. Yung buhay na paglalaanan mo ng mahabang panahon. Sabi doon, natatago na yan sa Diyos. Natatago na yan sa Diyos. At hindi lamang yon, kasama ka pa ni Kristo. Biruin mo yun, nakatago ka sa kamay ni Kristo, tapos nakatago ka pa sa Diyos. Gano'ng katinding security meron ka yung tunay na buhay mo dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Pwede ho ba natin palakpakan yung nagtatago ng ating kaluluwa, the keeper of our soul, si Jesus? Kaya, secured ka eh. Kaya ikaw ay panatag eh. Kaya, yung ikaw, dito sa mundong ito, mahirap. Pag tumingin ka ng paalaalangan, talagang wala. Magiging ang paningin mo sa iyong sarili, useless, walang kwenta, walang kabuluhan, pero pagdating mo, meron ka ng pananaw na meron kang heavenly perspective. Kahit anong mangyari sa akin, meron akong bahay, mansion pa. Hindi ginawa ng DPWH. Di ba? Baka yung ghost project. Patay ka. Buti na lang si Lord ang nagawa ng bahay mo. Hindi pupunta ka sa langit, ghost project ang bahay mo. Dahil DPWH. Nakalulungkot. Pangalawa, meron kang Christ-centered focus. Dati anong focus natin? Nung under the sun pa tayo, nung tayo nasa ilalim ng araw, wala talaga tayong ka-focus. Kundi sabi doon, maging higit ang sarili mo kaysa iba. Maging higit at higit at higit. Kaya ko inapin ito, yayaman ako sa barangay namin, yayaman ako sa bayan namin, yayaman ako sa probinsya namin, mas mayaman na ako sa Region 4A, mas mayaman na ako sa Calabarzon, ngayon mas mayaman na ako sa buong Pilipinas. Ako na ang pinakamayaman. Para ka na rin yung yung mayamang lalaki. Ano pang gagawin ko? Gigibain ko na yung aking mga lalagyan pa ng maraming pera at ako'y magpapakasaya na lang. Ngayon, meron ka ng Christ-centered focus. Na ang iyong dahilan na lamang ay para ma-motivate at maluwalhati mo ang Panginoon. Amen? Christ is the motivation and goal of everything a believer thinks, says, and does. Kaya ikaw ay ngayon ay wala ka nang pakialam sa sinasabi ng tao sa iyong sarili. Wala ka nang kiliti kung ikaw ay i-applause o anong tawag doon, yung i-aakyat sa pedestal. Wala ka nang pakialam sapagkat Christ-centered focus. Yung itinatangi ka, ito yung paborito ng mga Saduseo at Pariseo, yung itinatangi pag may dadating. Dito kayo sa una. At dito kayo umpo sa pangulong upuan. Wala na. Pag Christ-centered focus ka na, wala ka nang pakialam kung ikay pupurihin o hindi ng tao. Ang mahalaga, nakapokus ka na kay Kristo. Ano man ginagawa ko, may sukliman o wala, nakapokus ako kay Kristo. Napapansin o hindi, si Kristo nang bahala. Amin o ba? Amen. Hindi tayo gutom at uhaw na pinupuri at pinasasalamatan ng mga sino mang nagagawa natin ng mabuti. Di kung nagpasalamat, di okay. Kung nilike ka sa post mo, di okay. Birthday mo naman, hindi pa nilike. Kumaya mo na. Minsan na nga lang mag-post, hindi pa nilike. I-like nyo naman. Wala namang masama. Sa atin yung page dapat i-subscribe .
Pag may nag-birthday naman, batiin naman yun ng happy birthday. Minsan lang mag-birthday yan eh. Sa isang taon, di ba? Batiin natin hanggang nakikita mo sa wall. Walang masama na bumati ng magandang pagbati. Nakakyat man siya sa buwan, batiin mo. Nakakyat ng buwan. May accomplishment sa buhay, batiin natin. Pero yung hinihingi mo yung mga bagay niyon para ikaw ay masatisfy, meron na tayong Christ-centered focus. Si Kristo ang nagmahal sa akin ng lubos. Si Kristo ang pumili sa akin ng lubos. Regardless ng aking performance, pinili ako ni Kristo. At yun ang the best applause na dapat natin magawa. Yun ang pinakamagandang ginawa ni Kristo na kahit anong reflection, anong return ko, ay minamahal ako ng Diyos. Alam ba ni Kristo, nasasablay ako banda-banda riyan sa buhay ko? Alam eh. Kaya doon ako titingin sa Kanya. Doon ako magpipix sa hindi nagbabago, hindi nagwe-wave ang pag-ibig sa akin. Kasi ang tao, magwe-wave ang pag-ibig. Minsan mawawala yan kasi namatay. Paano kayo iibigin na namatay? Asawa mo, magbabago. Nababawasan. Anak, nababawasan. Lahat nagbabago. Isa lamang ang hindi nagbabago. Si Kristo. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, ang sarap tingnan ni Kristo. Ang sarap mong unawain yung kanyang pagmamahal. Ang sarap mong nasain at lagi ng, Lord, I will be Christ-centered always. Lagi na lamang akong sa'yo nakatutok sapagkat walang failure sa'yo. Ang pakikinig mo sa akin, laging 24/7, hindi napapatlangan, hindi nai-interrupt, hindi nalolobat. Ang paningin mo sa akin, your eyes is always on the righteous. Sabi doon, lagi kang nakatingin sa akin para akong bata na mahuhulog sa kuna. Alam ba niyo yung kuna? O yung crib. Yun, crib. Para ka laging binabantayan ng Diyos. Ano bang ginagawa ng anak kong ito? Wow, laging satisfy ang Diyos sa iyo. Lagi kang ina-affirm ng kanyang pagmamahal. Oh, cute-cute naman ang batang ito. Di ba? Lagi kang apple of His eyes. At yung mga bagay na yon, alam nyo, hindi nagbabago. Walang anino ni katiting ng pagbabago ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. That's why tayo ay Christ-centered focus. Ano mang ginagawa natin sa mundong ito, Christ-centered focus tayo. Saan man kayo naroroon, nagninegosyo man kayo, nag-aaral man kayo, sapagkat kapag Christ-centered focus ka, yung moralidad mo, mas mataas ang porsyento na gagawa ka ng mabuti kaysa doon sa walang Kristo sa puso. Amen? Ayos na kasi. Sabi doon, fix your eyes. Pag sinabing fix, naka-fix. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabing fix, wala ka ng ibang titingnan, wala ka ng ibang lilingunin, wala ka ng ibang itataas, kundi si Jesus. Number 3, ang sabi doon, kapag namumuhay tayo under the Son of God, meron kang hope and purpose. Sabihin mo nga, ikaw ay may purpose sa buhay. May layunin. May layunin ka, kaya ka nabubuhay ngayon. May layunin. Kung wala kang layunin, ito ha, kung wala kang layunin, bagamat meron kang layunin, may layunin ng Diyos. Alin na mag-override? Yung layunin mo, yung layunin ng Diyos. Layunin ng Diyos eh. Kaya ka nabubuhay kasi may layunin ang Diyos sa atin at may layunin ka sa mundong ito. Dahil kay Kristo, binigyan ng halaga ang buhay ko. Pwede ba sabay-sabay natin sabihin? Dahil kay Kristo, binigyan niya ng halaga ang buhay ko. Gaano ka hindi halaga ang buhay mo nung wala ka kay Kristo? Gaano ka walang hihi ka dati nung wala si Kristo? Gaano ka kasalbahe dati? Uy, yung mga bagay na kabuktutan, parang impaktita ang buhay. Yung mga buhay na ganon, gaano ka walang kabuluhan ang buhay natin dati nung wala pa si Kristo? Kayo mapagsasabi niyon, hindi ko alam. Baka ang lahat ng hibla ng ating isipan ay pumapatungkol sa paggawa ng masama. Kung paano ka makalalamang sa kapwa mo, kung paano ka makasasakit ng damdamin ng kapwa mo, kung paano ka makagaganti kapag ikay inaapi ng higit pa doon sa ginawa sa iyo. Di ba't gano'n naman ang tao?
Kapag inaapi, mas lalo kang gaganti ng higit pa. Ipararanas ko sa iyong hapdi at pait. Parang nanonood parang nakikinig lang ng DCRH eh. Di ba doon tayo na-motivate? Ginawa na ko nito, tingnan mo. Hindi ko man sabihin sa'yo, tingnan mo ang buhay ko. Hihiliin kita. Bibili ako ng TV na malaki pa sa iyo. Di ba? Ganan ang buhay natin. Walang apo. Pero dahil kay Kristo, binigyan niya ng halaga. Gano'ng kahalaga ang buhay mo? Kasing halaga ng dugo ni Kristo. Sapagkat nagbubuo siya para tubusin tayo buhat sa isang buhay na walang kabuluhan. Pwede mo ba natin palakpakan natin, Panginoon? Dahil kay Kristo, binigyan niya ng halaga ang buhay ko. Kaya ngayon, may halaga na ba ang buhay natin? Tayo na nabubuhay sa ilalim ng anak ng Diyos, may halaga ang buhay mo. May purpose ka sa mundong ito, kaya ka nabubuhay. Titus 2:13, sabi doon, looking for the blessed hope. Ano yung blessed hope? The appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Yan po yung isa nating pinakananais, yung makita natin na mukhaan ang ating Panginoong Jesucristo. Sino pong gusto nang makita na mukhaan ang ating Panginoong Jesucristo? Iba'y ayaw pa? Uulitin ko, napakagandang tanong nito. Hindi ito tungkol sa kamatayan. Sino po ang gustong makita na ng mukhaan ng Panginoong Jesucristo? Ay wala na yatang dadakila doon. Papalitan natin, bibigyan ko kayo ng isa senaryo. 5 billion kapalit ng pagkikita ninyo ni Jesus. Bibigyan kayo ng, sino magbibigay? Gobyerno. Bibigyan ko kayo ng 5 billion kapalit ng pakikipag-meet up o meet up kay Jesus. Anong pipiliin nyo? Ewan ko rin. Di ba? That is the blessed hope. Yan yung pinakananasa. At pag hindi yan ang blessed hope mo, lugi ka. Kasi maglalagay ka ng blessed hope sa puso mo. Ano magiging blessed hope mo? Kay yumaman at magka 5 billion. Kay matanghal sa barangay Sitio Alangilan. Nakakalungkot naman kung hindi yan ang blessed hope ng isang Kristiyano. Pero tayo, we are looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. At the end, wow, sama-sama tayong nagsasabi sa Kanya, Lord, salamat po sa kabutihang ginawa mo sa amin. Lord, salamat po. Tinapos mo na rin. Hindi lamang tinapos mo, may tinapos ka daw sa krus ng Kalbaryo, tinapos mo na rin ang paghihirap namin ng pumumuhay dito sa mundong ito. Mahirap mamuhay sa mundong ito. Pero kung wala kang blessed hope, lalong mahirap. Buti na lang, praise God, binigyan tayo ng blessed hope ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Nakakapanampalataya ka in the future. Ngayon, ang realidad na tayo ay mayroon buhay na walang hanggan na makakasama ni Kristo. And number 4, last. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ng anak ng Diyos, meron kang abundant life. Taga saan ka ba? Saan church ka? Jesus our abundant life church. Pinamumuhay na ho ba natin ang realidad na natanggap natin to? Hindi ito bukas. Hindi, ang abundant life na binibigay ni Kristo ay once na ikaw ay sumampalataya sa Kanya, meron kang abundant life. Hindi yan progressive. Yan ay kumpleto, ganap. Sabi doon, yan ay ganap at masagana. John 1:10. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Anong uri ng buhay yan? Isang buhay na masagana at ganap. Kailan mo i-enjoy ang abundant life? Bukas, sa makalawa, sa isang taon, now. Dapat nare-realize na natin yan, na ang abundant life na yan ay nangyayari once na ikaw ay tumanggap na kay Kristo. Sapagkat siya yung life, siya yung Zoe life. Siya yung kumumpleto sa iyong espiritu, kaya ikaw ay abundant. Yung dating patay na espiritu mo, yung hindi ka makasamba sa Diyos, nabuhay, binuhay.
Pagkatapos, nagmamanifest na yan sa iyong kaluluwa. Natatanggap na ng isipan mo, nararamdaman mo na, naipamuhay mo na. At the same time, yung iyong physical, abay, abundant life din yan. Alam nga naman ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa, abundant. Tapos naiwan ang iyong katawan, yung physical mo. Amen? Masagaan ang buhay. Sabi doon, Psalms 107, verse 9, For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Nung tayo'y nangangailangan pa, nung tayo'y uhaw na uhaw pa, nung ang ating kaluluwa'y walang kabubusugan, sabi doon, He fills me with good things. Anong pumupuno sa iyo ngayon, kapatid? Good things. Sabi sa basic Bible English in basic in BBE na lang. Ano 'yon? Basic Bible English. Basta basic Bible English. Hindi na kayo maliligaw diyan. Tsaka translation naman 'yan. Tingnan. He gives it desire to the unresting soul. Dati yan dati. Walang kapapahingahan ng ating kaluluwa. Pagod na pagod. Hindi masatisfy. Pero sabi doon, He gives its desire to the unresting soul so that it is full. Hindi kakaunti. So that it is full of good things. Nung nasa ilalim ka ng araw dati, punong-puno ka ng masasamang bagay, masasamang isip, lahat ng masasama. Pero dahil sinatisfy ni Kristo ang iyong kaluluwa, nasabi doon, ikaw naman ngayon ay punong-puno ng mabubuting bagay buhat sa Diyos. Pwede ba natin palakpakan? Sige po, palakpakan natin. Kaya yung katabi mo, i-explode na yan, paglabas niyan, hindi utot, kundi mabubuting bagay ang gagawin yan paglabas dito. Kung may gagawa ng mabubuting bagay, yung katabi mo, mamaya, saan mo ililibre kami? Saan tayo? Di ba? Si Kristo lang ang may kakayanang pumuno sa atin na kahit kailan ay hindi na magkukulang. Nakuha mo ba natin yan? Si Kristo lang ang may kakayanang pumuno sa atin na kahit kailan, sa parte ng buhay natin, hindi na tayo magkukulang. Kaya satisfy ka na Kaya nakakangiti ka Kaya ka nakakasamba sa Diyos Kasi satisfy ka sa ginawa sa iyo ni Jesus. Satisfy ka sa pagpuno sa iyo ni Kristo. Hindi lamang yung espiritu mo na binigyan niya ng buhay, hindi lamang yung kaluluwa mo, hindi lamang pati yung iyong katawan. Bakit? Pagdating sa katawan, anong gagawin ni Kristo? Philippians 4:19, magpapabaya ba siya? Hindi. Sabi doon, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Physical ba yan? Yes. Spiritual ba yan? Yes. Lahat ng uri, lahat ng aspeto, my God will supply every need of yours. Meron ka bang pangangailangan, kapatid, sa iyong katawan? Wala ka bang damit na isusuot sa kasalan? Bibigyan ka ng Panginoon. Wala ka bang pang-tuition, pang-matrikula dito sa semester na ito? Huwag ka mag-alala. My God will supply every need of yours. Kung iyo yung pangangailangan. Sabihin mo lang, Lord, kailangan ko ito. Alam niyo, isa sa maganda sa Lord, hindi lamang siya nag-alis. Inalis ang kasalanan mo, hindi lamang ang Diyos ay nag-alis. Lakad na. Wala ka ng kasalanan. Nagdeposito pa siya Hindi lamang nag-alis, nagdeposito po siya ng righteousness niya. And once na ang isang tao ay righteous, all the blessing flow from heaven dahil kay righteous. Tingnan niyo basahin niyo yung buong Psalms. Lagi na lang patungkol sa righteous na tumatanggap ng biyaya. How much more yung righteousness mo si Christ? How much favor yung matatanggap mo buhat sa Panginoon? Physical, spiritual, and everything na pangangailangan mo. Just trust that our God will supply you. Every, ang ganda nun every.
Walang patlang, walang limitation, yung walang distinction, yung mga, ay, malaki yan, utoy, malaki ang iyong pangangailangan yan. Hindi kaya yan ng aking Diyos. Pero sabi doon, my God will supply everything. Kasi according to Bangko Sentral, nakalagay doon, hindi eh. According to His riches in glory in Christ Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So now, ngayon na tayo namumuhay na, under the Son of God, kampante ka ba? Ikaw ba'y Christ-centered focus na? Ikaw ba'y may heavenly perspective na ngayon? Ikaw ba'y hindi nabubuhay na, ay, walang kabuluhan ng buhay na ito? Hindi, meron. May purpose ka dito. May pag-asa ka. Kaya ka nabubuhay. Kaya ka naririto dahil may purpose ka pa. So, nagbabago ang pananaw ng tao dahil tayo ay na kay Kristo. Bawat minuto ng buhay natin, quality. Bawat minuto ng buhay natin, kala mo idle, kala mo walang kwenta, nakaupo ka lang, quality yan sa paningin ng Panginoon. Sapagkat hindi nagsisisi ang Panginoon, hindi nagsisisi, katamad nito. Walang ginagawa. Everything nagpapahinga ka dahil pagod ka, satisfy ang Panginoon sa iyo. Quality ang buhay mo na tinatamasa ngayon sa mundong ito na nasa ilalim ng araw dahil tayo nabubuhay kay Kristo. Hindi sayang ang bawat minuto ng ating buhay na ginugugol sa mundong ito. Amen? Ano ating takeaway? Dahil kay Kristo, ako ngayon ay, una, puno ka ng pag-asa sa pagharap ng buhay na ito. Meron kang tinitingnan, meron kang Diyos. Hindi ka vagabond, hindi ka naglalakbay ng walang direksyon. Puno ng pag-asa sa pagharap sa buhay. Nagkaroon na ng kabuluhan ang buhay ko ngayon. The best! Yan ang mga the best na panuntunan ng buhay. May halaga ang buhay ko ngayon. Dati sinisigaw na sa libutan, walang kabuluhan yan. Balasubas yan. Ano? Walang pakinabang ang lipunan dyan. Pero si Kristo mismo nagpahalaga sa atin at nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Number 3, mayroon na akong buhay na ganap. Masagana at kasiyasiyang buhay dahil kay Kristo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tayong manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na kung sino man ang naririto, naghahanap o anumang mga bagay ang kulang na sa tingin niya ay makapupuno sa Kanya. Alam po namin, Panginoon, na kayo lamang ang makasasatisfy ng kanilang kaluluwa. Kaya kung sino man, Panginoon, naririto na naghahanap para siya ay mapuno, alam po namin na kayo lang ang pwede namin i-offer sa kanila na pwede nilang tanggapin ng walang bayad na nagmamahal sa amin ng lubos. Ikaw na naririto ngayon o makakapakinig nito, kung nais mong kilalanin si Kristo, nais mo siyang sampalatayanan bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon, inanyayahan kita sa isang panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kayo po ay namatay sa krus para bayadan ang lahat kong mga kasalanan. Ang inyong pong katawan ay naggutay-gutay para ibigay din sa akin ang kagalingan. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, binayaran niyo po ang lahat kong mga kasalanan. Kaya kayo ngayon ay nagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan na aking tinatanggap ng buong puso sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po ako sa iyong dugo. Nagpapasalamat po ako sa buhay na walang hanggan na pawang ibinibigay mo sa akin ayon sa yaman ng iyong biyaya na ibinigay sa akin. Maraming salamat po sapagkat kayo po ang kumukumpleto ng aking buong pagkatao ngayon. Binubuhay mo ang aking espiritu. Binibigyan mo ng laya ang aking katawan, ang aking kaluluwa laban sa pang-aalipin ng kaaway at ng kasalanan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa masaganang buhay, ganap na yung binibigay sa akin ngayon sa pangalan ni Jesus. Tayo po muling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat din po ako sa mga kapatirang naririto na may daladalang mga, hindi ko po alam, Panginoon, kabigatan man ito. Alam niyo po na kami nasa mundong ito, pero nagkakameron din kami, Panginoon, ng iba't ibang uri ng problema. Kung ikaw ay naparito, kapatid, na
gusto mong tuparin o tugunin ni Kristo ang mga bagay na iyong kinabibigatan, mga bagay na kabigatan sa iyong kalooban ngayon. Pwede kang magsabi sa Kanya, Panginoon, narito po ako. Gamutin mo ang puso ko, isatisfy mo ang aking kaluluwa, at punuin mo ang lahat ng aking mga pangailangan. Sapagkat kinikilala po namin ang malaya mong kamay na pwedeng kumilos sa amin beyond our limitation, na pwede kayong kumilos ng higit pa sa aming mga iniisip, Panginoon. Maraming salamat, sakit man yan o karamdaman, tanggapin mo kapatid ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang complete recovery ng anumang mga operasyon na ginawa sa iyo. Tanggapin mo ang lahat ng kagalingan, buto man yan, laman man yan, litid man yan, o anong uri ito. Mahalaga sa iyo ang kagalingan buhat sa pagkawasak ng katawan ni Kristo doon sa krus. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat magsabi ng Amen. Amen. Tayo po yung magko-communion.